Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Ang gintong liwanag ay kumikislap sa tuktok ng matatiyog na kabundukan ng Sichuan, habang ang araw ay dahan-daang nilalamon ng likod ng Tang Mountain. Ngunit tandaan, ang bundok na ito ay hindi palaging tinatawag sa pangalang yun. Sa mga sinaunang panahon, tatlong makapangyarihang puwersa ang naghari sa rehiyon, ang Qingcheng sect sa silangan, ang Amei sect sa timog, at ang Sichuan Tang clan na nagmamay-ari ng kapangyarihan sa kanluran. Sa paglipas ng mga taon, tinawag ng mga tao ang lugar na ito bilang Tang Mountain, tahanan ng engranding mansyon ng angkan, subalit, gaya ng lahat ng dinastiya, bumagsak ang Sichuan Tang clan mula sa rurok ng kaluwalhatian, dati silang kinatatakutan at iginagalang sa buong lupain. Ngunit ngayon isa na lamang silang mid-sized na puwersa, isang anino ng kanilang dating dangal. Sa harap ng nagkakumpul na pulutong, dalawang figura ang nakatayo na tila mga haligi ng kapalaran. Isang matandang lalaki ang nagtanong sa dalagita kung kakayanin ba niya, ngunit mariin niyang sagot, hindi makakilos ang ulo ng angkan sa kritikal na sandaling ito. Siya si Tang Seren, ang nakatatandang kapatid ng bida, isang dalagitang marikit na may tinig na nag-uutos ng paggalang. Kinalampag niya ang pulutong, tinawag ang kanilang pansin, at mariing ipinahayag, ang kaligtasan ng bida ang pinakamataas na utos, ang pinakapuso ng kanilang misyon, ngunit sa mga mata ng ilan, nangingibabaw ang pangamba, ang alinlangan, ang kawalan ng tiwala sa sarili. Handa na sana siyang magbigay ng utos para sa agarang pag-alis, nang biglang dumating ang bida, pasan-pasan ang walang malay na si Soul. Napatigil si Seren sa gitna ng kanyang salita, at ang kanyang mga mata ay kumapit sa anyo ng bida. Siya ba ito? Bulong niya, habang ang buong pulutong ay sabay na lumingon, mahina ngunit matatag, sinabi ng bida, nakabalik na ako sa ating tahanan. Sa kanyang likod, si Soul ay nananatiling tulog, walang kamalay-malay sa tensyon na bumabalot sa paligid. Nagtataka ang bida, tumingin sa kanyang kapatid, at nagtanong, ano ang nangyayari? Lumipas ang panahon, ngayon, nakatayo ang bida sa kanyang silid, nakatitig sa salamin, sa refleksyong tila bumabalik mula sa nakaraan, hinawakan niya ang kanyang baba, at sa kanyang mga mata ay malinaw, siya ay tunay na nagbalik sa pinagmulan, bumalik ang kanyang isip sa kakaibang tawa ng Demon Lord, sa mga salitang binitiwan nito, isang sumpa ng muling pagkikita, kumulo ang kanyang damdamin, nagtanong sa sarili, ito ba ang plano ng Demon Lord mula pa sa simula? Lumayo siya sa salamin, at sa tinig na puno ng paninindigan ay sinabi, hindi ko alam ang binabalak ng Panginoon, ngunit ngayon, iba na ang laban, sa matatag na determinasyon, pinagtibay niya ang kanyang sarili, lumapit siya sa bookshelf, maingat na sinuri ang mga libro, at kinuha ang isa, pinunasan ang takip, at agad niyang nakilala, ang gintong enerhiya strengthening art, pamana ng Tang clan, ipinasa sa bawat henerasyon ng mga panday. Ngunit sa sahig, isang mantsa ng dugo ang kumislap sa kanyang paningin, agad siyang binalik sa alaala ng kabiguan, siya, umuubo ng dugo, nilalamon ng sakit mula sa maling sirkulasyon ng enerhiya, naalala niya, ang gintong enerhiya strengthening art ay nilikha upang tulungan ang mga panday, upang muling buuin ang enerhiya ng tao, ngunit may kapintasan, hindi nito kayang palawakin ang kapasidad ng core. Naalala niya ang kanyang pakikibaka, ang sandaling tinangka niyang dagdagan ng enerhiya, ngunit itinuring ng kanyang core ang bagong lakas bilang lason, wala siyang ibang pagpipilian noon, ang pinsala ay nakaukit sa kanyang mukha, tanda ng sakripisyo, ngunit sa kanyang puso, alam niya, ito lamang ang daan upang siya'y maging mas makapangyarihan, kaya't sa kabila ng lahat, nagpatuloy siya. Pupunta siya upang ibaba ang libro, at sa sandaling yun ay bumalik sa kanyang alaala ang katotohanan, ang martial skill na ito. Bagaman pinabagal ang kanyang kakayahang matuto ng iba pang pamamaraan, ay nagbigay din sa kanya ng kakaibang biyaya, ang kapangyarihang lumikha ng mga banal na artifact, isang kasanayang magiging susi sa hinaharap. Lumakad siya palayo sa bookshelf, at sa kanyang isip ay sumulpot ang alaala ng martial art ng Demon Lord, ang Reverse Heaven Energy, natutunan niya ito sa simula para sa paghihiganti. Ngunit kalaunan ay nagbukas ito ng bagong landas, isang daan patungo sa kaliwanagan, ito ang naging tulay upang malampasan niya ang sumpa ng kanyang deformed core, at mapagtagumpayan ang mga limitasyong minsan ay pumihil sa kanya. Pumasok siya sa kanyang tayo, at nagsimulang tipunin ang kanyang pangunahing enerhiya, tumutok ng matindi, at sa mabigat na tinig ay nagkomento, ang kanyang deformed core ay naroon pa rin,
pinagmumulan ng parehong sakit at problema, ngunit ngayon, sa bawat hampas ng kanyang braso, sa bawat puwersang inilalabas, alam niyang mas mabilis siyang uunlad, sapagkat dala niya ang kaalaman ng nakaraan, at ang mga pagkakamali noon ay hindi na mauulit. Dahan-daang lumipas ang oras, lumubog ang araw, at ang gabi ay yamakap sa mansyon, ang liwanag ng buwan ay nagbigay ng ningning, ipinakita ang engranding anyo ng tahanan ng Tang Clan, isang alaala ng kadakilaan na minsan nilang tinaglay. Sa loob, ang bida ay patuloy na nagsasanay, walang pahinga, walang pagod, binuksan niya ang kanyang mga mata, at sa tinig na puno ng tagumpay ay sinabi, sa wakas, nakonekta ko na ang aking mas mababa at itaas na mga channel ng enerhiya. Muli niyang itinutok ang kanyang konsentrasyon, ang enerhiya ay hindi na nagngangalit, hindi naligaw, kundi mas matatag, mas kontrolado, dumadaloy ito sa kanyang katawan na parang ilog na sumusunod sa utos ng kanyang kalooban. Naisip niya ang gintong enerhiya strength and ang art, natutunan na niya ang kalahati nito, at ang reverse heaven energy, 10% pa lamang, ngunit ang bilis ng kanyang progreso ay nakamamangha, ang mga taon ng hirap sa nakaraan, ngayon ay naiguguhit sa loob lamang ng ilang oras, salamat sa kanyang karanasan at kaalaman mula sa hinaharap. Tinipon niya ang enerhiya sa kanyang kamao, 2 sining, 2 puwersa, parehong gumagamit ng mas mababa at itaas na core, nagtatrabaho ng magkasabay. Ang una, ang strength and ang martial art, ay nagbabalik ng enerhiya, muling bumubuo ng naubos na kapangyarihan. Ang ikalawa, ang reverse heaven energy, ay nagdaragdag ng kapasidad, pinalalawak ang hangganan ng kanyang lakas, isa ang nagbabalik, isa ang nagpapalawak, at sa kanilang pagsasanib, isang bagong kapangyarihan ang isinilang. Hindi sila maniniwala, bulong niya sa sarili, kung sasabihin ko kung ano ang kaya kong gawin ngayon, ngunit sa kanyang puso, dama niya ang kagalakan, nadagdagan na ang dami ng enerhiya na kaya niyang hawakan, at sa wakas, ito'y dumadaloy ng malaya, hindi na siya nilalabanan ng kanyang deformed core, sa halip, ito'y nakikipagtulungan, nagiging kaagapay sa kanyang pag-angat. Ngunit may isang bagay na pumihil sa kanya sa sandali ng kanyang tagumpay, isang amoy na hindi niya kayang ipagsawalang bahala, napagtanto niya na sa kanyang pagsil ng enerhiya upang walang makaramdam, na-trap din niya ang mga amoy sa loob ng silid, at ang amoy na yun, nagmumula sa kanya, mga impurities na pinalabas ng kanyang katawan sa gitna ng matinding pagsasanay, agad niyang naisip na maglinis, magpalit ng damit, at matapos iyon ay humarap muli sa kanyang kapalaran. Habang nakatingin pababa, napansin niya ang walang anyong punyal na tila sumama sa kanya sa regression. Nagtaka siya, bakit narito ito? Bakit sumunod ang sandatang ito sa kanyang pagbabalik? Ngunit bago pa siya makapag-isip ng malalim, isang bata ang lumapit, kinakabahan, humihingi ng paumanhin sa pag-abala, iniutos ng pinuno ng angkan na pumunta siya sa pangunahing mansyon upang magbigay galang, sinabi ng bata na ito'y mad alien, at kailangan niyang buksan ang pinto. Tumugon ng bida na ayos lang, alam niyang darating ang oras na kailangan niyang ipaliwanag ang nangyari sa araw na yun, nang harapin niya ang mga umatake kay Sail. Tinignan niya ang bata at nagtanong, ikaw ba si Jiang? Naguluhan ang bata. Ngunit nang ulitin ng bida, sumang-ayon ito, nagtaka si Jiang kung paano nalaman ng bida ang kanyang pangalan nang hindi pa sila formal na nagkikita. Tumingin pabalik ang bida, ngumiti ng mainit, at nagkomento, magandang makita kang muli, Zhang. Pagdating niya sa pangunahing bahay, naramdaman niya ang mga mata ng mga tao sa paligid, ang bulungan, ang mga chismis, kumalat na ang balita ng kanyang ginawa sa buong compound. Bago pa man niya mabuksan ang pinto, narinig na niya ang mainit na pagtatalo sa loob, isang tinig ang nagtatanong, isa pa ang sumasagot, walang tigil ang diskusyon, binuksan niya ang pinto ng may layunin. 3 tao sa kaliwa, 3 sa kanan, at 2 lalaki sa harap. Lahat ng mata ay agad na nakatutok sa kanya, sa kaliwa, 2 tao ang hindi nasisiyahan, ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng hindi pag-aproba, marahil pati pagkamuhi, ngunit hindi niya pinansin, naglakad siya ng diretsyo, walang pakialam sa kanilang mga sulyap, sa bawat hakbang, bumabalik ang alaala ng kanyang ama na pumanaw, ng paghina ng angkan, ng kanyang sariling pagkabigo, bawat hakbang ay may kasamang alon ng sakit mula sa nakaraan. Tumungo siya sa isang tuhod, itinago ang sakit sa likod ng kumpiyansa, inilagay ang kanyang mga kamay, at nagkomento na siya'y dumating, mas maraming alaala ang bamaha, ngunit ipinakita niya ang kanyang paggalang, at nakita natin, ito ang kanyang ama, si Tang Muyul, puno ng Sichuan Tang Clan, isang lalaking kanyang pinanood na mamatay sa nakaraang buhay, ngayon ay buhay at nakatayo sa harap niya.
Sa tinig na puno ng awtoridad, inutusan siya ni Muyol na tumayo, sumunod siya, dahan-daang tumindig. Isang tao ang nagtanong kung bakit siya kumikilos nang may kumpiyansa matapos magdulot ng gulo. Ngunit alam ng bida, ang tunay na panganib ay higit pa sa iniisip nila. 2 lason, 2 banta na sisir sa angkan kung hindi haharapin. Isang kamay ang itinaas, nagsabing ipagpapatuloy ang talakayan. Ang middle-aged na taong iyon ay si Tam Hoyle, pinuno ng Manhay Escort, isang makapangyarihang posisyon sa loob at labas ng angkan. Mariin niyang idineklara na dapat maunawaan ng bida ang bigat ng sitwasyong nilikha. Para sa kaligtasan at reputasyon ng angkan, iginiit ni Hoyle na dapat isuko ng bida ang kanyang sarili sa Merriam Alliance upang harapin ang hustisya. Nakita ng bida ang lalaking ito, at ang kanyang pagkayamot ay lumaki. Nakilala niya si Hoyle bilang isa sa mga pangunahing lason, ang unti-unting papatay sa angkan mula sa loob. Sa sandaling yun, pinagtibay niya ang kanyang sarili, gagawin niya ang lahat upang give-in ang itinayo ni Hoyle sa loob ng mga taon. Nakatayo siya ng may kumpiyansa sa harap ng mga matatanda ng angkan. Alam niya ang dapat gawin, hindi siya maaaring mabaigo. Inilock niya ang kanyang tingin sa kanyang unang target, handa nang simulan ang mahabang proseso ng pagliligtas sa kanyang angkan mula sa pagkawasak.